Kumuha nga ako ng tubig alat at ginawa ko ngang asin. Ayan. Alat! Grabe ka, ang alat naman, oy. Salty. Napanood ko nga ang paggawa ng asin kaya naman talagang sinubukan ko. Kaya pumunta kami dito sa may Cass Bay, sa may Littleton ng aking mister at ang aking mga anak. Kumuha nga kami dito ng tubig alat. At susubukan ko nga ang paggawa ng asin sa pamamagitan nga nitong tubig dagat. Dahil napanood ko nga ito kay Bishi Ann. Kumuha nga siya ng asin dyan sa Pilipinas. Kaya naman gusto kong subukan dito sa New Zealand kung paano nga ang paggawa ng asin sa pamamagitan lang nitong tubig alat. Pansin ko nga malabo itong tubig na ito kaya ibinubuko na nga ulit agad at kumuha nga ako ng bago. Gagawin natin ng asin. Nang makauwi nga agad kami ng bahay, isinalin ko nga ito sa malinis na tela at para naman ito ay masala. Hindi daw kilala yung asawa mo? Go. May pizza? Trending yan. Sunod isa pa. Tikman natin kung lasang asin. Alat. Parang linaw nga ng tubig na ito, parang pwede mo naman talagang inumin. Dahil sa sobrang linis nito. Guys, luto na natin ito. Please don't die in front of me. That'll be sad. We all should probably Oh. Yan. to all of us at once. Yeah, that'd be bad. I don't know how you want to do it. I just want to wait for it to open on the phone stuff. Oh, this one opens. Luto natin din natin kung maging asin. Asan ko na nga ang apoy ko dyan para mas mabilis nga itong kumulo. At ito nga nung kumulo na hinalo-halo ko nga lang ng kaunti. Kaya maganda pag nagluluto ay yung hindi hinahalo para mas mabilis maluto. Nung kakaunti na nga ang sabaw, tingnan nyo naman dumikit na nga yung pinakaasin sa gilid. Kung nakikita nyo yung mga pamumuti na yan sa gilid ng aking kawali, ayan nga ay asin na nga. Nagpo-form na siya ng asin. Maganda pala nito, palagi pa naman kaming nasa dagat. At nang maluto na nga, eto na nga siya guys. Dagat ko na nga, agad kong pinatikim sa aking mga kasama dito sa bahay at unang-una nga si Kuya Daniel ang tumikim nito. Mabreak yan ng window. Halika. Asin? No. Kasi nga. Ah, alat. Alat nga siya, parang asin. Sumunod nga itong si Mister. Ha? Ikaw ka mag-pre-taste. Ha? Ay ako pa nga yung sakit na ang bato ko. Ah. Ano, asin? Ha? Ano lasa? It tastes like this. Nang napatikim ko na nga sa kanila, inilagay ko na nga agad sa isang lagayan para maipatikim pa nga sa ibang natin dito sa bahay namin. Kung nakikita nyo naman, sobrang tigas na ng aking mga kinukot-kot na ito. Talagang nag-form na nga ng asin ang tubig alat ng New Zealand. Pwede na pala ako mag-business ng ganitong asin. Magitan ng ganito lang ang pagluluto. Yung iba kasi nito, ibinibilad, di ba? Sobrang pino. Ano na siya? Nang tawag dito? Means na ano tawag dito? Katulad ng Himalayan. Ganito ko yan. Pine salt. Yan. Pine salt na siya ang kinalabasan. Tikman natin. Taste that salt and taste the ocean salt. Here. Ano yung kutsilyo? Kaya kuya re. Sukat ko nga itong ilagay sa pinya, kaya naman naghihiwa nga ako dito ng pinya. Kung kayo walang mga asin ay pumunta lang kayo ng dagat at ganito nga ang gawin nyo para naman makatipid din kayo. Sa mga malalapit ang bahay sa dagat ay ganito na nga po din ang gawin nyo. Man. Ano? Hindi, medyo maalat yun. Hindi daw pwede yung maalat pero nakakibit naman ang bibig. Alat? Tekme. Ayan. Asin. Malat, malat. Asin. Asin nga. Ako. Alat. Malat. Malat nga. Ang napatikim ko na nga sa kanilang lahat ay eto na nga. Hawakan ko nga siya at sobrang pino niya guys. Kaya nga palalagan niya ng kulay niyan dahil nga siguro kumapit doon sa kahoy na aking pang kutkut lang. Sana napatunayan ko sa inyo na tunay ngang makagawa ka ng asin sa pamamagitan nga ng tubig alat. Tunay ngang asin ang dagat. Kaya pala siya maalat. Asin. Telara putit.